pagngaw-ngaw dyan. Mga kababayan, eto nga, speaking of pagngaw-ngaw, itong si Harry Roque. Dahil nga naglabas na ng immigration lookout bulletin order, mga kababayan, hindi border. Immigration lookout bulletin order kay Harry Roque. Eto nga po, ay nagngaw-ngaw na itong si Harry Roque ngayon at sigurado na hindi pa pipigil ang spokes na si Roque. Laki pa naman ng bibig. Kaya po pala ito nagwawala kay PBBM, mga kababayan, dahil nga po sa mga usaping ito. Maliwanag na yung kanyang mga dokumento at dokumento ng Whirlwind ang mga natagpuan doon sa mga nasabing 81 na bolts. At syempre, pag ganyan ang nangyari, mga kababayan, wala na. Finish na. Nagwawala na si Arieta. Ito po ang sabi ni Harry Roque, mga kababayan. Statement of Attorney Harry Roque. Iyang attorney na yan, hanggang kailan kaya yan? Pwede na! On the Immigration Bulletin Lookout Order, I consider the Immigration Bulletin Lookout Order plain harassment. Harassment daw, mga kababayan. Teka, Roque, wait lang. Pwede na! Teka lang ha. Nung lumandi ka ba, hinaras ka rin ba? Teka, kasi sabi mo, harassment ang ginagawa sa'yo ngayon. Nung naglandi ka, at nakita yung mga dokumento mo doon, bakit pinakialaman ka ba namin? Di ba kaninong kasalanan yon? Kasalanan ba namin? Anak ka ng... Ha? Bakit natagpuan yun doon? Hindi namin kasalanan. Kasalanan nung partner mo. At kasalanan mo rin. Bakit kasi pinatuloy nyo doon si EA? Harassment, mga kababayan. Bakit? Ang nag-utos bang lumandi ka si PBBM? Di, tanong lang. Mga may bashers ba tayo? Wala ata ako nakikitang bashers eh. Nagtatanong lang po ako nung lumandi ka, Harry Roque. Sorry ha. Ang harsh. Nung lumandi ka at nagpaturok. 'Di ba? At nung ibinigay mo ang lahat ng mga dokumento na yan, bakit? Sumangguni ka ba sa pamahalaan? Tapos sabihin mo ngayon harassment? Hindi kami, hindi ang gobyerno ang gumawa ng usok. Tapos gusto mo, proteksyonan ka ng Pangulo namin? Kaya ka galit na galit, Harry Roque? Ha? Kaya ka nagwawala dyan na halos matanggal na ang litid at talagang lumabas na ang mga ngipin mo sa bunganga dahil nag-aalangan ka sa gobyerno. Pwede Dahil alam mo, ang gobyerno ni PBBM ay hindi ka pagbibigyan. Tama, Ma'am Sandra Lopez. Nagpaalam ka ba kay PBBM? Hamag ka. Sinabi mo ba kay PBBM, "Hoy, Mr. President, wait ka lang dyan ha, maglalandi lang ako." Mr. President, bibigyan ka dito. Ang Pogo Cash Resources to. Nagbibigay ng cash resources sa presidente. Diyan ka lang. Sabi ni Zen Malenan, tama siya. Itong malibog at nagparaos kay ER eh.
Tapos sasabihin, harassment, hinaharas siya ng gobyernong ito. Aba, mga kababayan, teka lang. Awat tayo dyan, ha? Ang labo ata ng Roque. Sino ba ang nasarapan? Sino ba ang nakinabang? Diba? Mga kababayan, pinagloloko ata tayo dito eh. Ang sabi harassment daw. Buwang na tong si Roque. Ayan o, liwaliwanag. I consider the Immigration Bulletin Lookout Order plain harassment. Parang ano yan eh. Parang mayroon ako napanood na ganyang palabas. Sabi nung nanay oh. Ala, sige! Sabi nung nanay, alagaan mo yung anak mo! Sabi nung babae, Mama, ayaw mo akong tulungan dito mag-alaga? Sabi nung nanay, aba, nung ginagawa mo yan, sige kang bukaka, tapos gusto mo ipaalaga sa akin? Diba? Mga kababayan, parang timang to si Roque. Nung siya gumagawa ng kalokohan, hindi naman siya nagsasabi. Wala tayong kaalam-alam ngayon na nabubuking siya sa mga kasalanan niya. Gusto harassment daw. Sabi ni RD Arador, ilang beses kaya sila nagparaos sa bawat minuto. Sabi, hindi kasi siya nag-alarm na magpapaturok lang siya. Pa-victim daw yung akla. Anak ka ng... Doon ako natawa sa sinabi ng nanay. Ala, sige. Nung ginagawa niyo yan, sige kang bukaka. Tapos ngayon ipapaalaga mo sa akin. Yan pre, sa pilit na nililinis ang pangalan. Ang problema, sa lahat ng pupunta, sa lahat ng mga balita ngayon, kahit saan, nakikita yung pangalan ni Roque. Sabi ni Ranger Gamer, ano kaya nagiging mukha niya pag natutuso? Teka lang ha, parang ayaw ko ata ayaw ko, kahit sa dream lang, kahit na sa panaginip o kahit halusinasyon, ayaw ko ata, Ranger Gamer, na makita ang pagmumukha ni Harry Roque. Eh dito pa lang tingnan nyo yung mukha. Wait lang ha. Eto kaya yung makikita mo? Ranger Gamer, pag nakita mo yung mukha ni Harry Roque ganito, kaya mo bang tiisin? Kaya mo? Ako di ko kaya. Yung mukha pa lang na hindi tinutusok, ganito na eh. Paano pa kaya pag tinuturukan? Sir GB ready na ang Bilibid. Sandra Valdez, sarap hindi ka kasama tapos sa hirap gusto tulungan. Sa sarap hindi kasama tapos sa hirap gustong tulungan. Kaya nga, di ba? Naimbag nga malema, GB ka na amin nga loyalista ken supporters watching from Japan from Sir Tony Ninubla. Trending pala ngayon si Roque at 2 weeks na nga siya ang laman ng mga balita at vlogs. Paano mga kababayan? Sa lahat ba naman ng sulok ata ng mga pogo, pangalan ni Roque ang lumalabas. Diba? Okay, tutuloy ko pa ba yung sinabi ni Roque? Sabi niya, the only pieces of evidence they have are one that I have accompanied Catherine Cassandra Leong for scheduling of arrears payment. Late ka na ata sa balita eh. Hindi mo ba nababalitaan na yung mga dokumento doon sa 81 na Bolt ay dokumento ng Whirlwind? Di ba sabi mo, yun lang ang iyong kliyente? Paktay ka ngayon dyan. The uncorroborated organizational chart which I had no participation in preparing, neither did I consent to my name's inclusion. Roque, ito nga yung sinasabi ko sa iyo eh. Ba't di mo kasuhan ngayon ang Lucky South? Diba? Hindi mo pala binigyan ng consent ang paglalagay sa organizational chart nila. Pero nandun ang pangalan mo with certified true copy. Sabi ni Ma'am Sandra Valdez, sabi ni Roque, sa wakas, sumikat din.
Sikat naman siya. Sikat siya po yung ulo niya. Diba? This political witch hunt is intended to silence me, a critic of this administration. And I expect there will up the anti-following my call. Posted on Facebook to keep Malacanang drug-free after the damning revelation of eyewitness Cathy Binag. Uy, mga kababayan, witness nyo, walang kasay-say. There's no reason to leave the Philippines. I will face my accuser and answer all allegations related to offshore gaming. Tawaray ni bakla? Tulad ng sinabi ko sa aking programang The Spokes Hour, mahal ko ang Pilipinas at ang Pilipinas lamang ang bansang aking pinakamamahal. Hoy, totoo ba yan, akla? Mahal daw niya ang bansang Pilipinas, pero China ang kanilang pinagtatanggol, mga julol. Sabi ni Keith Anderson, defense mechanism na lang ni Roketa yan. O syempre, mga kababayan. Ikaw ba naman, mga kababayan, nagpakasasa ka sa kasarapan? Tapos, pagdating ng problema, gobyerno ang sisisihin mo? Kasalanan ba ng gobyerno na makita yung mga papeles nyo doon sa mga vaults? Lola Chichay ng Japan, ang laki ng utang ni Darna, need na niya magbayad at sinisingil na. Ranjo Gamer, Bogbog Aberna at Nelson Guntan, Sir JNK Charot po. Ma'am Yani Prensa, oo nga, mahal niya ang mga Pilipinong gwapo. Gwapo lang pala. Tama kayo! Hindi mo ba mahal, mga kababayan, ang Pilipinong gwapo? Pero niya pinag-aaral ng, ano yon? Pagpapalipad. Siguro, alam mo, tinatanong ko sa sarili ko bakit kaya yun ang course na gusto? Ano yun? Gusto niya ba nagpipiling siya pag pinalilipad siya? Gusto niya rin maranasan? Romel, mahal niya ang pera ng Pilipinas. Mahal niya ang pera ng China. Sir Tony Ninubla, Miss Cathy, ang witness nilang bago, sanay na sanay sa pagmamartilyo at sa kung sino-sino. O sa mga nagtatanong dyan, ito na revelasyon. Yung sinasabi niyo po, tinatanong kay Cathy, kung anak ba ni Manny Pacquiao ang bunso niyang anak. Mga kababayan, ipinipilit po ni Miss Cathy Buni na anak daw ni Pacquiao. Pero sabi ni Pacquiao, hindi ko anak yan. Mukhang tiyanak yan. Joke lang. Sabi niya, hindi niya po anak. Mga kababayan. Sabi ni Sandra Valdez, magaling lumipad. No, nagtataka talaga tayo, isipin nyo mga ka-GP. Bakit ba galit na galit itong si Harry Roque, di ba? Hindi nabigyan ng pwesto sa gobyerno. Hindi nanalo bilang senador 2 beses, pero may pera pa rin. Meron pang pang-donate kay Sara. Meron pang pang-allowance ni Pogi. Meron pang tour around the world ni Pogi. Sana all. Tapos ang pera, ang stockholder or ang share sa bahay, sa Biancham, pinamimigay it is just a snap of the finger. Pumirma ka lang. Di ba? Sabi ni Romel, katamaran siya kay Jinky. Ano yung katamaran? Baka tatamaan. Yan ni Prensa. Aray ko, kawawa naman ang bata, hindi sigurado kung sino ama. Hindi lang yon mga kababayan. Meron pa nga daw dun, 2 At to be determined pa kung kanino. ang matindi talaga dun, yung kwento mga ka-GP na
Papakilala na raw po siya ng Chinese businessman sa tatay. Magpapakasal na sila. Tay, Dad, may papakilala po ako sa'yo. Oy, sino yan anak? Kamusta kayo? Sino yung kasama mo? Siyempre, akbay-akbay pa mga kababayan. May matching kiss-kiss pa. Hindi, ito gawa-gawa ko lang yung yung senaryo. Pero ganun kasi yung parang lang ako ng script ba? Script. Marunong din tayo gumawa ng script. Siyempre, huwag muna nating puntuhin kung ano yung sinabi ni tatay. Sabi sa kanya, Oy, nak, saan kayo galing? Sino yung kasama mo? Dad, mayroon lang po ako ipapakilala. I want you to meet my fiancé. Sino yan, nak? Sino yung fiancé mo? Patingin nga, pakilala mo sa akin, papuntahin mo dito. So, dali-dali naman silang pumunta ng bahay. Pagdating sa bahay, kumatok, sinalubong. Etong si tatay, pagbukas ng gate ng pintuan, nakita ngayon si babae. Sabi kay anak, nak, halika nga rito, nak, kausapin nga muna kita. Dad, bakit? Anong problema? Nak, dito muna tayo sa taas. Bakit nga, Dad? Ano bang problema? Nak, alam mo, saan mo ba nakilala yung babaeng kasama mo? Napapakasalan mo pa? Dad, in love ako sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Ang bait-bait niya, Dad. Napaka-sexy niya. Saan mo nga yan nakita? Basta, Dad, nagkita kami, nag-date kami at nagkakapalagayang loob kami. Ano nagpapalagayan ng loob? Alam mo ba pinapasok mo, iho? Oo naman, Dad, alam ko pinapasok ko. Nakapasok na nga ako sa kanya eh. Sabi ng ama, gago! Gago ka ba? Eh ako nga pumasok na rin dyan eh. Hoy, hindi ganun yung talagang istorya. Binigyan ko lang ng binigyan ko lang ng script. Kasi mga kababayan, isipin mo pa lang kung paano siya napahiya. Imbis na pakakasalan na siya, pero sabi ng tatay, natikman ko na rin yan, nak eh. Dati palang customer yung tatay na una pa, mga kababayan. Paano? Karinderya, eat all you can, 24 hours. Hindi po anak tinikman, Lionel Tayas. Yung lalaki po ang anak ng Chinese businessman. Ngayon, itong jowa, si Miss Cathy Binag, siya daw po ay natikman na rin ng tatay nung mapapangasawa sana ng babae. At ito bang malupit? Ito bang malupit? Mga kababayan, parang dahil siyempre, mahal na mahal daw ni Congressman Florendo ito, si Cathy Binag, di ba? Mga kababayan, ngayon, parang nagduda, bakit parang malamya sa akin ngayon to? Bakit parang ang ginagawa nito laging busy? Parang wala na akong time pasundan ko nga. Nung pinasundan, iba pala ang may iba palang sumusundot. Ay, nako. Sabi ni Lola Chichay, isang kuweba ang pinasukan na. Kaya nga po. Anak ka ng tinapa talaga. Ay, nakatapos yan. Maharlika, kumuha-kuha naman kayo ng maayos-ayos na actress nyo. Maayos-ayos na aktor. Tapos, try nyo munang try nyo dapat bago kayo, eto sasabihin ko sa inyo bago kayo kumuha ng mga actor-actress nyo at mga witness nyo, magkaroon muna kayo ng audition.
Tapos i-background check nyo na rin. Kasi baka mamaya, imbes na makatulong, makakaperwisyo pa sa inyo. Di ba? Pero totoo yung nangyari na yun, Ma'am Yani Prensa, na talagang sinabi nung tatay, anak, wag yan. Natikman ko na yan eh. Scout Ranger, mag-ama naman ka sa isang ilog, ganun, opo. Nauna si tatay, kasi si tatay, naging parokyano po nung babae. Kasi ang trabaho ng babae, escort service. Kumbaga, pinasukan na ng bagyo muna ni tatay. Tapos nung siguro, along the way, mga ilang taon, buwan, linggo, araw, nakilala naman itong si anak. Ito namang si anak ang pinunteriya. Sabi niya siguro, "Uy, jackpot ako dito. Sigurado, yayamanin to, Chinese businessman." Sabi niya, yung unang Chinese businessman, hindi ko na-hook. Hindi ko nakuha. Dinaanan lang ako. Eto, pakakasalan ako. Tapos yun pala mga kababayan, ayun nung pinakilala sa magulang. Sabi ng magulang, anak, saan mo ba napulot yan? Hindi yan ang babaeng bagay sa'yo. Parang isang karinderya yan na kinakainan ng lahat. Baka may kapatid pa na hindi alam. Grabe. Grabe kayo mga kababayan ang kukulit nyo. Ma'am Sandra Balda, shoutout. Jean kasama Romel at Miguel Uzamad. Mauoblo na yung CB Bingad ng Hari at G-Slap. Game 3. Game sa threesome. Lola Chichay, kala ko sa teleserye lang merong ganyan. Meron din pala sa tunay na buhay. Si Kati Binag po ang nagpapatunay. Kaya nga itong si Tony Boy na hospital eh. Hindi sumausaw yung una. Nauna nga si tatay. Naglaro muna ng sausaw suka bago napunta kay anak. Di ba? Sabi, ikakasal na dapat sila nung pinakilala sa tatay. Sinabi niya, anak, nabuk na niya si Kati. Anak ka ng tinapa. Kahiya yun Siyempre, mga kababayan, pagtatawanan ka ng magtatay. Tangin, sabi niya siguro sa tatay niya, tay, salamat, sinabi mo sa akin. Kung hindi, nabudol ako. Parang ang kwento asawa ko, tinikman ng tatay ko. Teka lang, parang kung ano-ano na nasasabi ko rito G-Slap, may pitbull ako. Pakastahan ko si Kati. Sabi nung isa, magiging asawa ko, inunahan pa ako ng tatay ko. Bastos! Mga loko-loko! Lionel Tayas ba gusto ni Harrieta kaya unfair ang paglagay sa kanya sa lookout bulletin order? Ang hiling sana may aircon na tigahan din sa bilibid. White Knight si Kati Binag, kamag-anak ni Cynthia Binay. Grabe kayo. Scout Ranger, kung ako ang anak, dalawa pala kami namamangka sa isang maluwang na ilog. Sabihin ko na lang sa tatay, Itay, ipagpatuloy mo na lang ang ginagawa mo, tay, ilag o ingat ka lang ni nanay. Nalaing ako